Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Giginto, Bulacan. Kumalat ang apoy at nadamay ang dalawang pabrika. Saksi live, si EJ Gomez. EJ? Pia, walang humpay ang pagbomba ng tubig ng mga bumbero dito sa mga pabrika sa Giginto, Bulacan na tinutupok ng apoy. Mag-aalas 5:30 nang napansin daw ng mga residente ng Barangay Chaong ang biglang pagliyab ng apoy sa labas ng isang warehouse dito sa Giginto. Sobrang mga nataranta po talaga kami, natakot po kami, lalo po yung mga tena, yung mga may-ari. First time po nangyari sa amin, kaya po natakot po kaming lahat. Nagtulong-tulong daw silang apulahin ito gamit ang fire extinguisher ng mga katabing warehouse at ilang bahay. Pero dahil na rin sa lakas ng hangin at limitadong resources, kumalat na lang ang apoy at nadamay ang dalawa pang katabing warehouse. Higit 4 na oras nang sumiklab ang apoy sa mga pabrikang ito. Heto at patuloy pa rin ang pag-apula dito ng mga bumbero. 3 warehouse ang nadamay, 1 napagawaan ng diaper at 2 iba pa napagawaan naman ng mga produktong plastic. Dahilan kung kaya't mas mabilis na kumalat ang apoy. Kaliwat kanan ang pagtutulungan ng mga bumbero dito ngayon. Partikular yung mga humahawak ng hose na kailangang maglabas ng mataas na pressure para tuluyang mapuksa ang apoy na patuloy sa pagkalat. Ayon sa mga bumbero, wala namang naitalang nasaktan. Pero problema ang sikip ng daanan para makapasok sa loob ng warehouse. Hindi tuloy makapasok ang may dalang tubig. Hanggang sa mga oras na ito, nasa 3rd alarm ang sunog dito sa Barangay Chaong. Live mula rito sa Giginto, Bulacan para sa GMA Integrated News. EJ Gomez, ang inyong saksi. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa na suspendido ang face-to-face classes sa lungsod mula sa Huwebes hanggang Biyernes dahil sa mainit na panahon. Nagbigay na rin ang Department of Education kay Pangulong Bongbong Marcos ng mas agresibong rekomendasyon para ibalik sa dati ang school year. Saksi, si Dano Tingkungko. You can still see here that in both stations, in Metro Manila, we can still see that during the month of May, mas mataas pa rin yung kanilang heat index values. And typically, yan ang sabi ng Pag-asa sa pagdinig ng Senado sa kung dapat ibalik sa Hunyo ang pasukan sa eskwela. Kung gagawin yan, maiiwasan daw talaga ang matinding init tuwing Abril at Mayo. Yun nga lang, matatapat naman sa tag-ulan, bagamat piling araw lang naman yung sobrang lakas niyan. Sabi nga ng Department of Health, ang ulan na iiwasan, pero ang init nararamdaman kahit saan. Pero tila wala nang dapat pagtalunan dahil kahapon pa sinabi ng DepEd na nagsumiti na sila sa Pangulo ng mas agresibong pagbabalik sa dating school year dahil siya ang may kapangyarihang magdesisyon yan. Sa bagong plano, kukulangin ng 15 araw ang pasok ng mga estudyante. Pwede naman daw itong punan ng Saturday classes. Resulta raw ito ng dati ng survey kung saan hindi talaga init ang idinahilan ng mga sumagot. The position taken by the Department of Education and the gradual reversion to the April-May school break was based on the following. Number 1, it is the preference of majority of the general public as reflected in the surveys conducted on the matter. And second, the significant economic impact of summer breaks as a tourism drive for local destinations in the country. Therefore, we would like to take this opportunity to clarify that the decision of gradual revert to April-May school break was not brought about by climate or weather considerations. Habang wala pa yan, may kapangyarihan ng mga school administrator na magsuspende ng klase o mag-shift sa alternative delivery, kaya hiling nila ang mas detalyadong heat index mula sa Pag-asa. May suggest to Pag-asa to come up with a location-specific, kung kaya lang with technology, so that our principals and LGUs will be guided on what actions they will take. in order for us to estimate the values of temperature for a particular location in the absence of a sensor, for instance. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi. Mayor at Vice Mayor ng Tobias Fournier Antique nagtalo dahil sa food packs. Ayon kay Vice Mayor Jose Maria Fournier, ang food packs ay mula kay Antique Governor Rodora Cadiao para ipamahagi sa mga residenteng di makakatanggap ng ayuda. Pero hinarang daw sila ng grupo umano ng alkalde. Doon nagsimula ang kanilang hindi pagkakaintindihan na nauwi pa sa panununtok.
Depensa naman ni Mayor Ernesto Tahan Langit III, hindi umano nasunod ang proseso sa pamamahagi ng food packs, kaya ito pinigilan. Wala rin daw permiso mula sa ahensya ang pagpapalabas ng mga ito. Dumistansya naman ang gobernador sa away ng dalawang opisyal, pero nilinaw niyang may permiso galing sa kanya ang pagpapalabas ng food packs. Sa huli humingi ng tawad ang alkalde at kanyang bise sa nangyari. Murang NFA rice, posibleng maibalik sa merkado sa Hunyo ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Yan ay kung maamyendahan ng rice tarification law kung saan nakasaad na pang buffer stock lang ang NFA rice. May 25 itong target maipasa sa Kamara. Pero kailangan pa rin maipasa ang katapat na panukala sa Senado, dumaan sa BICAM at maaprubahan ng Pangulo. Rekomendasyon ng ilang kongresista, ibalik sa National Food Authority o NFA ang pagbebenta ng bigas sa mga palengke. Makatutulong na raw ito sa mga magsasaka, makakabenepisyo pa ang mga mamimili. Pwede raw gamiting subsidiya ang sobrang koleksyon sa rice tariff, pati na budget ng National Rice Program na sa kasalukuyan ay umaabot ng 49 billion pesos. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nakuhanan ng isang residente ang pag-ulan ng yelo sa Baguio City kahapon. Tumagal po yan ng halos 10 minuto kasunod ng pagbuhos ng ulan. Wala namang nasaktan at paliwanag ng Pag-asa, nangyayari ang hailstorm kapag labis ang init ng panahon at may namumuong thunderstorm. Sa Davao City naman, bumaha sa ilang lugar kasunod ng pag-ulan mula kagabi hanggang kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone na magpapaulan sa Davao Region hanggang bukas. Magandang balita sa salubong sa mga mamimili ng LPG sa unang araw ng Mayo. Magpapatupad ang Petron ng rollback na piso at 15 sentimo sa kada kilo ng kanilang LPG. Katumbas yan ng halos 13 pisong bawas presyo sa kada regular na tangke. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng LPG. Binigyan ng libre ang pangkabuhayan ng Manila RTC Branch 31 ang mga dating nakulong dahil sa illegal na droga. Saksi si Bernadette Reyes. Dating nakulong sa kasong paglabag ng illegal possession of dangerous drugs, ngayon meron ng food cart kaya kumikita na ng libo-libo kada buwan. Isa siya sa mga nabiyayaan ng Regional Trial Court Branch 31 ng Maynila ng Pangkabuhayan Showcase. Mahirap po. Kasi andyan po yung lagi yung tukso. Malaking tulong po siya, ma'am, kasi lalo po dun sa lalagyan sa akin na pwesto sa Quiapo po. Malaking tulong sa pamilya ko po siya. Libre mula kariton hanggang ibang gamit at paninda basta negative sa drug test. Yan ay para masiguro ang kanilang pagbabagong buhay. Hindi talaga enough, ma'am, ang counseling. Hindi enough ang ilagay mo sa in-house drug rehabilitation center. Kailangan you have talagang holistic. Kung yan na poorest of the poor talaga, kailangan bigyan mo ng pagkakataon ng magbagong buhay by providing the livelihood. May 4 na nabigyan ng food cart noon at ngayon 4 muli na drug offenders ang binigyan ng pangkabuhayan. Ang pondo mula sa sariling bulsa ni Judge Maria Sofia Tirol Solidum Taylor at donasyon mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Napakalaking bagay na po yan sa amin. Ang sabi ni Judge, kailangan yung talaga pagbabago. Talagang wala. As in, wala na talaga. Bukod sa mga food carts, may iba pa mga kagamitang pangkabuhayan ang ipinapamahagi ng Regional Trial Court Branch 31 ng Manila upang makatulong sa rehabilitasyon ng mga drug offenders. Tulad ng mga welding machine at cutter. Ayon kay retired Chief Justice Diosdado Peralta, doon pa man ay malaking hamon ang dami ng mga drug-related cases. Makakatulong daw ang programa para hindi na sila bumalik sa dating gawin. All jails were compact with a lot of drug violators. Magandang programa yan. Magkaroon sila ng livelihood. Hindi na sila pupunta doon sa mga barkada nila na involved sa mga drug. Ang prayer po namin na itong advokasya na to ay kumalat po. Hindi naman kaya lahat ng government agencies to take care of all these problems. So it's good that we involve yung private sector. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mataas na heat index na naman ang inaasahan sa maraming lugar bukas, araw ng paggawa. 48 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, 47 degrees Celsius sa Dagupan City at 46 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Nasa 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao City, Puerto Princesa, Palawan, Virac, Catanduanes at Masbate City.
Mahigit 20 lugar pa ang makakaranas ng danger level na heat index aabot po sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Kahit matindi ang init, posible pa rin ang pag-ulan base sa datos ng Metro Weather. Kasama sa posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Ilocos Region, pati na Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at Davao Region. At mga kapuso sa Metro Manila, magpapatuloy naman ang mainit at maalinsangang panahon at mababa ang tsansa ng ulan. Sa viral na kuha ng isang netizen, makikita ang asong nakandusay sa tabi ng kalsada sa Iligan City, Lanao del Norte. Ang alambring nakapalibot sa leg ng aso, itinali ng isang lalaki sa motorsiklo. Pag andar ng motorsiklo, nakaladkad ang aso. Arestado ang 2 suspect at sumuko sa police station ang kanilang kasamahan. Paliwanag nila sa pulisya, pinatay nilang aso dahil marami na itong nakagat sa kanilang lugar. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Sugatan ang 7 dumalo ng reception ng kasal sa Davao City. Tinamaan ng kidlat ang venue. Ay sa mga nakasaksi, umuulan noon sa barangay Salaysay, Marilog District, nang marinig nila ang malakas na pagkulong. Nakita rin nilang may sumiklab na parang apoy. Nang tamaan na ang mga biktima, natumba sila at nanigas ang katawan hanggang hindi na makagalaw. 6 sa mga biktima ang isinugod sa ospital. At ayon sa pamunuan ng barangay, tinamaan din ng kidlat ang kanilang lugar noong nakaraang taon. 2 ang nasawi. Payo ng Pag-asa, tuwing may thunderstorm, iwasan ang paglabas at paggamit ng cellphone o iba pang electronic na gamit. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.